Hello mga kawika, samahan niyo ako sa part 6 ng ating pagsilip dito sa new SSHS curriculum. And in this video, silipin natin una, number 3, updated time allotment. And of course, yung key feature number 5, choice of subject based on student exit and plans. And of course, not on tracks but based on student exits and plans. Time allotment, na-revise na po. So, right now, all time allotment is revised. Lahat po ng course subjects, 160 hours to be delivered for, 1 year. Isang buo na pong taon ituturo ang isang core subject. 2 semester po, 1 year, equivalent to 1 year. So, all core subjects, 160 hours offered in 1 year. So, previously, 80 hours tayo kasi isang semester lang ang isang subject. Ngayon po, 160 hours ang course subject to be offered in 1 year, 2 semesters. Okay, academic electives, only 80 hours in 1 semester. So, halimbawa, if a student is taking general chemistry, 1 semester lang to for 80 hours. Because it is an academic electives. For Tech Pro, yung technical professional natin, standard na po lahat, 320 hours in 1 year. Or for grade 12, 320 for 1 semester. Ano po ibig sabihin ito? 320 hours na lahat ng Tech Pro for grade 11 subjects. So, 2 hours per week. For grade 12, 4 hours per week kasi 1 semester lang. Ito naman pong ating field exposure, 160 to 320 hours. Ito po yung ating work immersion dati. So, maximum is 640 hours. Practically, isang semester, nasa work immersion po sila lahat. At yun lang po ang subject nila. So, unlike nitong current natin, 10 meetings lang yun 80 hours, isang not the entire semester, but 10 meetings, maximum of 80 hours, unlike in this strengthened senior high school curriculum na yung work immersion, almost buong semester, andun sila po sa kanilang work immersion, at yun lang po ang subject nila. So, pagdating dito sa work immersion, required po ang work immersion for learners in the Tech Pro track. So, lahat ng nasa technical professional track, hindi po option ang pagkuha ng work immersion. Ito po ay required sa kanila. While those who are in academic track, optional po sa learners ang work immersion. So, nakita natin ang mga pagbabago. Kaya sa grade 10 pa lang, bago pa pumunta sa grade 11 ng bata, na-orient na po silang mabuti. Anong course ang kukunin mo? Gusto ba niya may magnegosyo? Anong business ang itatayo mo? Kapag kolehiyo, anong trabaho ang gusto mo? At kapag skills test anong program ang kukunin mo? Anak, anong gagawin mo after senior high school? Trabaho, kolehiyo, negosyo o middle level? Pagsagot ng bata, magka-college po. So, anong prepared exit niya? So, prepared exit niya is higher education. Now, anong career pathways ng bata? Accountancy, gusto niya bang maging accountant? Gusto niya kumuha ng accountancy? May nakadisenyo na rin po na guidance program para sa ating mga learners in preparation for this. So, katulad naman ng dati, before we started the senior high school curriculum, nagkaroon din ng guidance orientation. Ganun din po ngayon implementation ng strengthened senior high school curriculum, andyan yung landasin. Pathway sa English para ma-orient sila sa kanilang bagong strengthened senior high school track. Sa current curriculum, yung dati na 4 na track, 2 na lang ngayon, academic at Tech Pro or technical professional. At isa pa sa feature ng new SSHS ang choice of subject based on the learner's exit plan.
So, pipili ang ating learners ng kanilang subject based on their excitant plans and not based on their tracks. So, sa dating structure ng senior high school, bukod sa core subjects, kukuha sila ng applied and specialized, di po ba? For applied, halimbawa, cookery, their applied subject is related to their specialization. Halimbawa, ang Filipino nila ay Pilipino sa piling larang, technical, vocational. So, ganun din sa lahat ng TVL. Ito yung applied na Filipino subjects nila. Pag academic track naman, ang Filipino sa current SHS, ang Pilipino nila ay Pilipino sa piling larang academic, hindi po ba? So, hindi na po gano'n ang mangyayari ngayon. Sa bago, the new SSHS, student can take any subjects from any clusters na of course ino-offer sa inyong paaralan. Dapat po yung ini-offer sa paaralan ha. Baka naman pipili ang bata na hindi offered sa school and then sabihin gusto ko to, gusto ko yan. No. Doon lang sa offered ng schools. Okay. So sa learner po, pwede po silang kumuha ng 2 subjects from STEM cluster kung gusto niya at tig-isa sa business and entrepreneurship. Pwede po yun. Pwede rin naman na isa sa ASH or yung dating YUMS natin. Or 2 sa sports. And wellness. Depende kung saan niya gusto pumunta in the future. Kung ano po yung kailangan niya. Maraming salamat sa pagtutok mga kawika. Palambing naman po, pa-hit naman po ng like and subscribe button. God bless us all. See you sa part 7 ng ating pasilip sa Strengthened Senior High School Curriculum. At next video, silipin po natin ang course description ng mga core subject. Patuloy na tumutok, patuloy na maging updated sapagkat tayo ang kawal ng karunungan at pagkatuto. Hanggang sa muli, see you in my next video. Padayon!